DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Lunes tayo ngayon. Hindi holiday ha. May pasok. Iba kasi akala extended pang holiday. Bukas ang holiday at saka sa Miyerkules. Ikawalo tayo ngayon ng Abril 2024. Araw po ng Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, 11 lugar sa bansa nakapagtala ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa Pag-asa. Face-to-face classes sinuspende ng DepEd ngayong araw na ito sa lahat ng pangpublikong paaralan dahil sa mainit na panahon. Presyo ng bigas inaasahang hindi tataas sa susunod na 3 buwan ayon naman sa Department of Agriculture. 9.14 trillion pesos na laga ng 185 flagship projects ng Marcos Administration malapit ng simulan. Pastor Apollo Quiboloy palaban walang planong magpahuli ng buhay. Calabarzon nakapagtala ng pinakamababang kaso ng pertussis, biniling bakuna para labanan ng sakit. Inaasahang darating naman sa Hunyo. 2 dalagita nagtagpong patay sa ilog sa Kalumpit, Bulacan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, 11 lugar nga sa bansa ang nakapagtala ng mapanganib na heat index kahapon, Linggo, umabot ng 46 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa Pag-asa, umabot naman ng 44 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. Gayon din sa Cotabato City sa Maguindanao. 43 degrees Celsius naman ang San Jose, Occidental, Mindoro. Samantala mga lugar na nakaranas ng 42 degrees Celsius ay Puerto Princesa City sa Palawan, Aborlan, Palawan, Dagupan City sa Pangasinan, Tuguegarao City sa Cagayan, Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Rojas City sa Capiz at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, magdala ng proteksyon laban sa init tulad ng payong at sombrero. Ito ay dahil sa heat index na mula 42 hanggang 51 degrees Celsius na maaaring lumikha ng heat cramps, exhaustion at ang pinakamalala ay heat stroke na maaaring mauwi sa pagkamatay. Ibabalik din ngayong araw ng Department of Education ang distance learning o asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa anunsyo ng DepEd, suspendido na muna ang face-to-face classes sa lahat ng mga public school ngayong Abril 8 at dapat na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning para malabanan ang nararanasang mainit ng panahon. Ang desisyon ay ginawa ng DepEd para bigyan daan ang mga mag-aaral na makompleto ang mga nakibimbing takdang aralin, project at iba pang mga requirement. Bukod dito, maging ang mga mga teaching at non-teaching personnel ng lahat ng public school ay hindi kinakailangan mag-report sa kanilang mga tanggapan o paaralan. Pero sa mga private school, sinabi ng DepEd, hindi sila saklaw ng advisory na ito, ngunit may opsyon na ito ipatupad din. Actually, marami naman mga private school ang wala talagang pasok ngayong araw na ito. Sinuspindi muna ng pamunuan ng Don Mariano Marcos Memorial State University ang pagre-require sa mga estudyante at mga guro na magsuot ng school uniform. Ito'y para maprotektahan ang lahat mula sa matinding init na nararanasan sa La Union. Batay sa memorandum na inilabas ni DMMMSU President Jaime Manuel Jr., pwedeng magsuot ng maayos at komportableng damit ang mga guro at mga estudyante. Alinsunod dito sa hiling ng mga school staff at mga mag-aral dahil sa mainit umano ang kanilang uniform. Ibabalik lamang ang requirement ng pagsusuot ng uniforme oras na bumuti na ang kalagayan ng panahon.
Inanunsyo din ng Department of Labor and Employment DOLE na pinapayagan ng mga empleyado na huwag pumasok sa trabaho sa gitna ng extreme heat o matinding init na nararanasan ngayon. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, batay ito sa DOLE Advisory Number 17-2022 kung saan nakasaad na pwedeng hindi pumasok sa trabaho isang empleyado kung delikado ang matinding init sa kanyang kalusugan. Pero paglilinaw ng ahensya, walang bayad o sahod ang mga manggagawa na hindi magre-report sa trabaho maliban kung may polisiya, practice o collective bargaining agreement at mga leave credits na pwedeng gamitin. Samantala, ang mga empleyadong miyembro naman ng Philippine Health Insurance Corporation na naospital dahil sa heat stroke ay maaaring magbenepisyo sa state health insurance. At doon sa mga lugar na nasa ilalim na ng state of calamity, ang tabayanan nyo mamaya. Kakausapin ho natin ang GSIS at malaman natin ano naman yung mga loan opportunities, loan window na available po para sa atin. Patuloy ang pagsadsad ng tubig mula sa Angat Dam sa lalawigan ng Bulacan. Sa huling monitoring ng Pag-asa, nasa 196.82 meters na ang water level o ito po'y 15.18 meters na mas mababa sa normal na high level na dapat ay 212 meters. Ganman sinabi ng ahensya na nananatili pa rin naman itong mataas kumpara sa minimum operating level na 180 meters. Ayon kay Patrick Dizon, Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, umabot na ang average daily drop ng Angat sa pagitan ng 0.30 hanggang 0.40 meters at posibleng sumadsad pa ito hanggang 180 meters hanggang June. Pinapayuhan naman ni Senator Amy Marcos ang publiko na magsuot ng face mask ngayon tumataas ang kaso ng pertussis sa bansa. Ayon sa senadora, mala COVID-19 ang banta sa kalusugan ang sakit na kilala rin bilang whooping cough o tospirina. Makabubutian niyang agapan ito kaysa mauwi sa panibagong pandemya at hanggat maaari magsuot ng face mask, lalong-lalo na ang mga estudyante. Pinaiiwas din ni Senator Amy ang publiko sa mga pagtitipon malapit sa mga lugar na nakapagtala na ng mataas na kaso ng pertussis. Pinababalik na rin niya ang paggamit ng alkohol at pagsunod sa iba pang mga health protocol na ipinatutupad sa kasagsagan ng pandemya noong COVID-19. Sinabi ni Senator Marcos na mas mabuti kung hindi magpapakampante upang hindi lumobo ang mahigit 800 kaso ng pertussis, gayon din ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity o outbreak. Batay sa impormasyon ng Department of Health, sinabi ni Senator Amy na mabilis nakakahawa ang pertussis na isasalin ito sa pamamagitan ng droplet lamang o hangin. Mas prone niya sa sakit ang mga sanggol ng mga bata, lalo na yung mga hindi bakunado, kaya't pinapayuhan din ng mga magulang pabakunahan na ang kanilang mga chikiting. And speaking of alcohol, sabi ko nga sa inyo, dapat araw-araw nagbabaon ho tayo ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwedeng gamitin, proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! At para nga pala sa mga kumadrona nating nakikinig ngayon, the Philippine League of Government and Private Midwives ay magkakaroon po ng 25th National General Assembly. Ang tema po ng taunang pagbubulong ngayong taon ito ay Embracing the Silver Lining of a Midwifery Profession. Rise up, look forward, shine. Gaganapin yan April 23 to 25 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa PLG-PMI Secretariat 0915-855-1119. Samantala, ang Bataan PNP naghahanda na sa seguridad ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, 82nd anniversary ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny.
Sa huling isinagawang pagpupulong ng Bataan PNP sa pangunguna ni Bataan PD Colonel Palmer Tria kasama ang Presidential Security Council at iba pang alagad ng batas, tiniyak nila ang seguridad ng mga panauhing dadalo mga VIP sa pagdiriwang ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Nasa 1,015 na mga tauhan ng pamalaan ang ipakakalat sa mga lansangan sa buong Bataan, partikular sa bundok ng Mount Samat National Shrine sa Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng anibersaryo sa Abril 9, 2024, araw ng Martes. Kasama ding dadalo itong sina Secretary Gilbert C. Teodoro Jr. ng Department of National Defense, Chairperson Lisa Guerrero Nakpil ng National Historical Commission of the Philippines, Ambassador Mary K. Carison, Embassy of the United States to the Philippines, Bataan Governor Enrique Garcia III at mga government official ng Bataan at Japanese Ambassador Endo Kasuya na magbibigay mensahe sa naturang selebrasyon. Ang okasyon ay magsisimula pagdating ng Pangulo sa 8:08 ng umaga at pagsapit naman ng 9:00 ay pangungunahan din ni Pangulong Marcos ang turnover rights ng NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa Barangay Tinihero, lungsod ng Balanga. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kubilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May apa-apa kayo nga sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Isang mangangisdang patay, isa nawawala matapos na pumalaot sa karagatan ng San Julian, Eastern Samar. Alamin natin kung bakit mula kay Jimmy Angay-Angay, RA32, maupay nga agad, Jimmy. Saang nasawi isang pinaghahanap na mangingisda matapos magpalaot para mangisda sa bayan ng San Julian, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Leon, 43 anyos, mangingisda, residente ng barangay sa East sa naturang bayan. Pinaghanap naman ang kapatid nito na si Dado na hindi na nakauwi matapos magpalaot, nakasakay ang dalawa sa bangkang pangisda. Nangyari ang pagkalunod ng sakayang pandagat ng mga biktima sa karagatan ng San Julian, Eastern Samar. Nakita naman ang biktima na si Leon na palutang-lutang na sa naturang karagatan at si Dado hindi pa makita ng mga otoridad. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Dalawang lalaki natagpong patay, nakilala na sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag, Jun. Nakilala na ang dalawang lalaki na natagpuang patay sa gilid ng kalsada sa Purok 2, Barangay Bagong Upon, Magsaysay, Davao del Sur. Alas 9:25 ng umaga nung nakaraang araw. Kinilala ni Police Captain Rodrigo Dumangas Jr. ang mga biktima na sina Vandam Dumalaba, 18 anyos at Norhan Alison, 16 anyos, nakatira sa Purok Talisay, Barangay Central, Malamuti, Matalam, North Cotabato at parehong tribong Maguindanaon. Ayon kay Police Captain Dumangas, positibong kinilala ng kanilang mga ama ang dalawa matapos mag-viral sa social media ang kanilang mga larawan. Ayon sa mga ama ng dalawang biktima, huli nakita silang buhay noong alas 4:35 ng Huwebes ng hapon kung saan nakiusap silang manood ng basketball tournament sa Kabakan. Ayon kay Police Captain Dumangas, sa inisyal na pagsusuri sa mga bangkay ng mga biktima, sinakal sila ng wire at ang isa ay may mga sugat sa dibdib. Dagdag pa ni Dumangas, itinapon lang nila ang mga biktima sa nabanggit na lugar. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, John. Magandang umaga kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, kumusta na ho kayo, ha? Mga residente ay nagsalikas naman sa Barangay Lambungan, Datu, Udin, Sensuat at Maguindanao del Norte. Inihatid na ng PNP at ng AAP sa kanilang mga tahanan. Detalye na balita mula kay Jun Dimokota, RA19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Nagpapatuloy pa rin ang security operations na militar under 601st Brigade sa barangays ng Datu Udin, Sinsuat Municipality sa probinsya ng Maguindanao del Norte na apektado nitong kaguluhan, kung saan ang barangay Labungan na naman ang panibagong pinasok at hinaras ng mga armado nitong Sabado ng gabi dahilan ng paglikas ng mga residente sa lugar na pawang magsasakang Tiduray Tribe. Kahapon araw ng Linggo, na-witness natin ang paghatid balik sa mga residente sa kanilang mga tahanan. Mismong sina 601st
First OIC Commanding Officer Lieutenant Colonel Ricky Bunayog at Dato Udin Sinsuat Police Chief Police Lieutenant Colonel Sahibon Mamantal ang nag-convene sa mga residenteng bumalik na kasabay ng pangako na mag-iiwan ng tropa sa area. Habang nag-iwan naman ang kanilang cellphone number, CCOP, Police Lieutenant Colonel Mamantal sa mga residente upang makapag-report kaagad kapag meron na namang sighting sa mga armadong grupo sa lugar. Magugunita ang unang binulabog ng kaguluhang ito ng mga armadong grupo, ang barangays ng Kakar, Bunged at Dados ng Dos Municipality dahilan ng paglikas ang daan-daang residente. Sa aking panayam sa mga residente kahapon, panawagan nilang itigil na muna ang paglikha ng mga kaguluhan at hindi umano sila makapagtanim ng mais na siyang tanging ikinabubuhay nila sa bukid. Humihingi rin ng tulong ayuda ang mga residente na matindi ring naapektuhan ng matinding init sanhi ng El Nino phenomenon. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran June, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi sa Jolly Chew, subukan ang Shield Bath Soap galing sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Sa iba pang mga balita, siniguro naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi na dadagdagan pa ang mga motorcycle taxi sa Metro Manila dahil sa problema sa trapiko. Ayon kay Bautista, sa labas ng NCR, mag-ooperate ang 8,000 bagong slot na inaprobahan ng LTFRB kamakailan. Bahagi niya ito ng pagbalanse ng ahensya sa transportation services sa lahat ng rehiyon habang tinutugunan ang pangangailangan at problema ng bawat lugar. Una rito binatikos ng Transport Group ang pagbibigay ng LTFRB ng tig 2,000 slot sa 4 na bagong motorcycle taxi players bago inanunsyo ang moratorium sa expansion. Ang galing ng MTRCB, ng LTFRB, ano ha? O moratorium muna tayo. Sabay bigyan ng slot. Style niyo bulok. Alas 4:20 ang oras sa buong Kapuluan. Maghanap buhay nga muna tayo, Engineer Het. RH number 1. Albones, magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 4, lakasan nyo na inyong mga radyo at nantabayanan po ninyong anunsyo natin saan mag-iikot si Sherwin Alparo para mamigay ng pera. Ha? Pero nauna na pong nakatanggap ng panalo niya ang ating mahiwagang tunog winner na si Aiko Halili ng Pampanga. Ma'am Aiko, good morning. Good morning, sir. Good morning. May paabake kayo nga. Ano ho? Ma'am, natanggap nyo na? Natanggap ko na po, sir. Ba, congratulations. Ang galing mo naman. Saya po. Oo, anong nagbigay ho sa inyo ng lead? Teka muna, saan ho kayo dyan sa Pampanga? Sa Clark po, sir. Clark, congratulations. Thank you. Mukhang binulabog namin kayo, nagising yata kayo. Paano nyo ho na dali? Kasi may mga push-card kami, naglalako kami. Naglalako namin ng cartoon. Kaya ba? Mga clues, sinaabangan namin. Sa mga anak ko, wala silang swerte. Sa dami ba naman ang sagot nyo? Paano ba naman hindi tatama? Nag-try po ako ang sinwerte sa kanila. Congratulations ha. Okay, salamat. Sali po ulit ha. Thank you. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Sa dami naman kasi, kaya nga sabi ho sa inyo, common sense lang yun, di ba? Giveaway na, karton. Hinulog. Di ba? Tapos yung isang item, ano tawag dito? Meron din pong angle. Ayan, may bilog. Hindi, yung iba ho, ang sagot kasi, karton na may laman.
Ayaw pumayag ni Tunog Master Mabel Aribe. Dahil sabi niya, hindi. Iba yung tunog ng may laman sa walang laman. Okay. Wala tayong magagawa. Ha? Yun ang instruction ni Tunog Master. 25,000 po yung nadali ni Ma'am Aiko. Ha? Teka muna. Andyan na, wala pa? Wala pa? Wala pa yung bagong tunog, mahiwagang tunog natin? Sige, antabayan po natin ha. At wala pang pinapadalang bagong tunog, mahiwagang tunog si Tunog Master Mabel Alibe. Maganda umaga sa mga taga-Pambuhan, Northern Samar. Ayan, at saka sa mga suki natin sa Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? Aba, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang soap ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense of chocolate, mud, and sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. Pero kung gusto pa rin ho natin ang dagdag na pagkakakitaan o premyo, abay ito pong pagkakataon para ho sa lahat ng mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na ang inyong mga lahok para sa Pagcor Photo Contest 2024 at manalo ng malalaking premyo. Harvest time po ang tema ng Pagcor Photo Contest, kung saan ipinapakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura. Ito po'y naglalayong ipakita ang kanilang mga pagsisikap para sa masaganang ani, para sa kanilang pamilya, gayon din sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, ang bagong kategory para sa taong ito ay drone category o mga larawang kuha sa himpapawid gamit ang drone camera. Bukod po sa drone category, tuloy pa rin yung conventional category at saka yung mobile category. Ang premyo itinaas na sa 2.23 million pesos. Ayan. At ang mga po pwedeng sumali, 16, binaba na. 16 years old and above. Ang lahat ng mga entries ay kailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Dito ho ninyo ipapadala ang inyo pong mga entries ha. www.pagcor.ph/photocon 2024. Street-level individual na aresto naman sa bypass operation ng PNP sa Alumina City, Pangasinan. May 100,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Alumina City Police Station ng street-level individual drug personality matapos itong mahuli sa ikinasang bypass operation ng PNP sa poblasyon ng lungsod, kung saan nagbenta ito ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa Drug Enforcement Unit na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, ang suspect ay isang 52 anyos na street-level individual, residente ng barangay Poblasyon Bani, at nang maaresto ito, nasamsam sa kanyang posisyon ang mark money at 5 pang plastic sachet ng shabu na may timbang na 17 gramo at nagkakalaga ng 115,000 pesos, habang 0.4 grams naman ng illegal na drug ang ibinenta ng suspect na may street drug price na 2,720 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kinakarap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Sariaya, Quezon. Lalong-lalo na sa mga nakatutok po dyan sa Sariaya Public Market. Ha? And speaking of Quezon, tuloy po yung ating paalala sa inyo na nagpapatuloy din ho yung po-produce ng tangerine chocolate ng mga taga Quezon. Ito po'y produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Kasi yung mga magagandang planting material ng kakao, hinakot galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Ayan, yun po yung ambag ni Dr. Helen Tan sa pagpapasigla ng ating mga magniniyog o mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Ngayon, may mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang ginamit po mga harvest din, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya pagka tinatangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinapalakas natin ang ating mga MSMEs. Eventually,
lalakas ang ating ekonomiya. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate. Available sa 0915-095-5935. Showbiz muna tayo. Part 2 daw po ng konsyerto ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Abay, napurnada. Kasi si Gabby daw, ang daming demand. Yan ang report sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Marami ang nagtatanong bakit hindi natuloy ang second part ng concert ng dating mag-asawang Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Iba-iba ang rason na naglalabasan. Pero ito ang latest na kung saan sinasabi ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng part 2 ang PS I Love You concert ni Sharon at Gabby ay dahil na rin mismo sa aktor. Humihingi daw kasi ng mas mataas na talent fee si Gabby Concepcion. Humihingi rin daw itong si Gabby na maging bahagi siya o magkaroon din siya ng percentage sa sales. Hindi lang yan, pati sa TV right daw ay gusto pa rin na makakuha itong si Gabby. For short, pera-pera. Iyan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Syempre naman, kung kumikita naman, bakit hindi? Ay, happy birthday muna kay Efren Yebra. So, Efren, happy birthday, ha? Binabati ka ng mga mapitagan. Pagaling ka rin, ha? Bok Efren. Pagaling ka, ha? Yan. Kita mo naman kung gaano kagandang ngiti niya kasama ang kanyang mga apo. Busy siya ngayon sa kanyang mga apostolic job. At dyan po naman sa Australia, sa Melbourne, happy birthday kay Malu Tanyag Babet, ha? Si Malu po ay dating taga Department of Science and Technology na nag-migrate na dyan po sa Australia. Doña Malu, happy birthday. Ay, teka nga pala, alam ba ninyo na hindi naman pala naglalayo ang Pilipinas at ang Scotland pagdating sa pagdidevelop ng mga gimmick sa promotion ng tourism? Noong 2007, ang Scotland pala, inabot ng 6 months sa kanilang research at gumastos ng $162,000 para lamang makapag-create ng slogan para i-boost ang kanilang tourism. At ang kanilang nabuo after 6 months ng pag-aaral, welcome to Scotland. Pinagpaguran talaga, no ha? Mas maganda pa yung atin It's more fun in the Philippines, di ba? Sa kanila, welcome to Scotland. Maganda umaga, Pilipinas. Saka ito na lang. Dahil tagin ito ngayon, may advice din ho sa inyo si Doña Giselle Ricaport. Yan, ito. Gumamit daw ho tayo sa halip na sunblock lang. Isa ho sa pinakamainam na sunblock na pwedeng gamitin ay ang malawak na sombrero. Diyos ko naman, pagkaya naman ang sunong mo, ewan ko na lang anong mangyayari. Baka makuba kayo after na maghapon mong gamitin. Kahit sabihin mong yari sa pinakamaganga, baka yan, bigat niyan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 34 na makalipas ang alas 4, malapit nang magsimula ang tinatayang 9.14 trillion pesos na halaga ng 185 flagship projects sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagkakalagtas sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11966 o Public-Private Partnership Code. Ayon kay Congressman Salvador Cador Pleito, kinatawan ng ika-6 na distrito ng Bulacan, isa sa mga pangunahing mayakda ng PPP Code sa Kamara. Ang IRR ng PPP Law ay magresulta sa mas mabilis na pag-unlad ng infrastruktura, mas masiglang ekonomiya na may potensyal na lumikha ng libo-libong oportunidad sa trabaho sa buong bansa. Sinabi pa ni Congressman Pleito, ito ang magpapalakas sa Build Better More program ng pamahalaan kasama ang pangako ni Pangulong BBM na ipatutupad ang hindi pababa sa 185 flagship projects na nagkakahalaga ng 9.14 trillion pesos, 45% ang tutustusan sa pamamagitan nga ng PPP. Bukod kay Pleito, ang iba pang mayakda ng PPP Law
ay ang mga kapwa niya inhinyero na sina Surigao del Sur Representative Romeo Momo ng Surigao del Sur, kasama sina Congressman Mikey Romero, El Rey Villapuerta, Gaston Bunting at Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon. Si Plato at Momo ay kapwa din dating opisyal ng DPWH bago sila nagretiro at pumasok sa lokal na politika sa kanilang mga lalawigan. Samantala, palaban daw si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi daw ito susuko. Walang na magtatakda daw ng kondisyon ang mga naghihirit na ito'y lumantad. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigoran, RH12. Manang Milky, good morning. Hinamon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ Church na itigil ng pagiging filingero at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ayon kay Castro, kung talagang walang kasalanan si Kibuloy sa mga paratang sa kanya dito sa Pilipinas maging sa Amerika, harapin niya lahat ang mga ito. Sabi ni Castro, sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy, patunay na guilty ito sa mga alegasyon laban sa kanya. Wala rin anyang karapatan ng naturang pastor na magdemand ng mga kondisyon kapalit ng paglantad at pagharap sa mga kaso. Sa pinakauling statement ni Kibuloy, harapin lamang nito ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas kung hindi may kaalam ang Amerika, partikular ang United States Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency at ang US Embassy. Matatandaan, si Kibuloy ay matagal nang wanted sa Amerika at noong 2022, deklarado siya bilang most wanted suspected sex trafficker sa Estados Unidos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigoran. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang alegasyon na nagmamay-ari ito ng 40,000 hektarya sa Busuanga Pasture Reserve. Ayon kay Loizaga, government-owned ang nasabing lupain at walang interest dito ang kanyang pamilya. Hindi rin niya kabilang ang kanyang pamilya sa mga partidong nakipagnegosasyon sa Department of Agrarian Reform para sa paggamit o distribusyon ng Busuanga Pasture Reserve. Una rito inakusahan ang Yulo King Ranch ng land grabbing sa nasabing forest and ancestral domain sa Coron at Busuanga sa Palawan. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng bigas hanggang sa susunod na 3 buwan. Sa katunayan, sinabi sa DCRH at sa radyo natin ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, pababa pa nga ang trend ng presyo ng bigas at kakalma pa ito sa 45 pesos per kilo pagpatak ng Hulyo. Pero ayon sa opisyal, ang rice inflation ang mananatiling mataas hanggang sa Hunyo at Hulyo dahil sa tinatawag na base effect o diferensya ng year-to-end date price. Ngayon, ang presyo nasa 49.50-51. So, yun yung diferensya. Kasi ang comparison is year-on-year, March 2024 versus March 2023. So, kaya ganun malaki yung diferensya. So, talaga malaki yung inflation dahil sa bigas. Pero kung titingnan din naman natin na yung presyo ng bigas last month, nasa 52, ngayon nasa 49.50 yung ating prevailing. So inaasahan natin nga na mananatili yung ganitong sitwasyon sa inflation hanggang July. Pero pagdating ng July-August ay ano na yan, dahil malaki na yung presyo noong July, August, September nasa 45 hanggang 47 na nun. Samantala, sinabi din ng PSA na inaasahang na mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas hanggang Hulyo matapos sumipa naman sa 24.4% ang rice inflation nitong Marso. Nangunguna ngayon ang Calabarzon sa may pinakamaraming kaso ng pertusis sa bansa. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, sinusundan ito ng Metro Manila, Central Luzon, Central at Western Visayas. Leading sa count natin Calabarzon, so Region 4A, followed by NCR, Metro Manila, Central Luzon. Bago sa Manila kahapon, 6 daw. Opo. Actually, kung saan maraming tao. So sa Southern Tagalog, maraming tao. Sa Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas, Western Visayas. Yun po yung mga leading sa 862, yung mga top regions po. Yung Mindanao, parang wala ka nabanggit, ano? Wala. Well, meron din sila pero hindi kasing taas nung mga sa ano po.
Samantala, muling pinalalahanan ng Department of Health ang mga magulang, huwag i-expose ang kanilang mga sanggol kung hindi pa bakunado ang mga ito. Mayorya sa mga tinatamaan ngayon ng pertussis o nitong tosperina ay nasa 5 taong gulang pababa. Sa sobrang kapal nung parang nung mga linya nung ating hingahan dahil nga may mikrobyo, hindi makapasok yung hangin. So nahihirapan yung pasyente kaya parang ano siya, sumisinghap yung tunog niya. Sa mga baby na merong dalahit, nangangasul sila dahil hindi makapasok yung oxygen. Nangangasul as in nagkukulay asul po. Blue. Yes, nagbo-blue sila. Inamamadali naman ng Department of Health ang delivery ng mga biniling bakuna laban sa pertussis. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, kinausap na nila ang mga supplier para bilisan ang delivery ng mga bakuna. Nasa 3 milyong bakuna ang binili ng gobyerno at inaasahan darating sa bansa ngayong Hunyo. Una rito, sinabi ng Department of Health na tumaas ang kaso ng pertussis pero nagkaubusan naman ang bakuna. Inaantay po natin ang earliest possible na nabanggit po ni Yusek Tayag is in June, no? Pero sabi nga ni Sected, that is a bit kumbaga hindi naman late pero slow for me, sabi niya. So ang ginagawa namin, kinakausap namin yung mga para bang shipment, yung suppliers kung pwedeng i-accelerate yung pagpasok sa ating delivery bansa. na lang ang issue rito. Yes, kasi ano na po yan, procured na. Nakita ko yung mismong kontrata. Magandang umaga, Pilipinas! Wala namang beripikadong report ng Armed Forces of the Philippines kung may tropa nga ng gobyerno ang na-recruit ng Chinese firms na nagpapanggap ng mga kumpanya sa Amerika o Europa. Sinabi ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla, matapos magbabala ang DICT na ilang China-based company ang nag-hire ng mga Pilipinong may military background o nagtatrabaho sa gobyerno, nagbabala din ang AFP sa mga sundalo na masisilaw sa malaking alok ng pasahod ng Chinese firm. Una rito, binunyag ng DICT na noong Disyembre nagsimula ang online recruitment daw ng ilang kumpanya sa China. Imelda Papin, aba, nachichismis na itatalagang chairman ng PCSO? Papalitan si Melyonario? Di ako makapaniwala. Bagyo yan. Ibalita mo nga yan, Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Safe ang sagot ni Imelda Papin nang diretsahan siyang tinanong kung totoo ang kumakalat na balitang siyang itatalagang chairperson ng PCSO. Na-corner ang mga awit sa premiere night ng pelikula niyang Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin na ginanap sa SM Mall of Asia kagabi. Tinanong muna siya kung totoong tatakbo siya bilang senador sa darating na eleksyon pero hindi naman niya ito kinumpirma o hindi ganun kalinaw ang kanya sagot. Matagal pa naman daw iyon at mas naniniwala raw siya kung ang Panginoon ang magbibigay sa kanya ng senyales na papasukin niya ito. Pero napatawa siya at makahulugan ang kanyang sagot sa tanong ng isang vlogger tungkol sa umuugong na balitang siya ang kukuning chairperson ng PCSO. Heto ang pahayag ni Imelda Papin. Kung ako po'y may lalagay sa PCSO, di salamat sa Diyos, makakatulong ako lalo sa mga nangailangan. Iyan ang pahayag ng undisputed jukebox queen, Imelda Papin. Abala siya ngayon sa mga special screenings ng kanyang pelikula na balak din daw niyang iikot sa iba't ibang bansa. Suportado raw ng Marcos family, lalo ng Pangulong Bongbong Marcos, itong kanyang pelikulang Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, pinangangambahang maging banta naman sa kredibilidad ng 2025 elections ang mga alegasyon sa winning bidder na Miro voting systems. Ayon sa election watchdog na Democracy Watch, sa kabila ng pagtanggi sa akusasyon sa Senate hearing, marami pa rin kumukwestiyon sa integridad ng napiling provider ng COMELEC para sa 18 billion peso automated na election contract. Kabilang sa ikinakaalarma ang umano'y electoral chaos ng nangyari sa Democratic Republic of Congo batay sa pahayag ng Catholic Church sa nasabing bansa. Iniuugnay din mano ang Miro sa corruption at posibleng money laundering dahil sa illegal na procurement practices sa pagitan ng 2021 hanggang 2023. Tinukoy din ng Democracy Watch ang pagkakaugnay ng South Korean firm sa Russian strikes. Konektado umano ang precinct count optical scanner nito sa isang collaborative endeavor
sa Russian University o sa electoral process na ginamit naman para ma-re-elect si Russian President Vladimir Putin na nanggigera ngayon sa Ukraine. Nangangamba ang grupo na makokompromiso ang bilangan ng boto sa Pilipinas ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng MIRO sa electoral system ng Russia na may history ng foreign electoral interference. Bukod pa ito sa local partner ng MIRO na St. Timothy Construction na may kaugnayan din umano sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, isang kumpanyang naka-blacklist naman sa DPWH. Ang problema nga daw dito sa St. Timothy Construction, walang updated na lisensya. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa isang kumpanya na wala naman palang legal bearing? Akala ko ba nagkaroon ng malinaw na due diligence dito ang Commission on Elections? Bakit mas maraming nasisilip na mga butas? Ay, sus, may ginawang buhay ito. Anyway, eto masigurado tayo. Para ho doon sa mga naghahanap ng murang pabahay, eto na ho yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito yung inaalok sa atin ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Samira, Severo Mabalacan, Severo Bacolor. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan 7 days after ng take-out. Napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa kayo bibili, may chance kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Ayan, pwede kayong pumunta ng Japan ng libre. Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong, o dili kaya ay sa Thailand. Kung saan tatama ang inyong lucky dart. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Caloocan Norte at sa Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4. Ay, magandang umaga sa mga nag-aagahan dyan sa Paluto, Loma de Gato, sa Marilao, Bulacan. Sabi ni Baltasar, dami daw nag-aagahan ngayon dyan. Bakit masarap paluto dyan? Kasabay ng araw ng kagitingan bukas, nabuhay din ang panawagang gawaran ng Medal of Valor ang naging daan para selyuhan ang internal security ng Pilipinas. Kabilang sa mga dapat hong kilalanin at mabigyan ng Medal of Valor ay si Retired Colonel Segundo Bolo ng Philippine Army. Matatandaang matagumpay na nasagip ni Bolo ang 8 sa kanyang mga kabaro at si Bishop Federico Escaler ng Diocese of Ipil, Zamboanga, Sibugay mula sa kamay ng mga Lost Command ng Moro National Liberation Front noong 1985. Medyo katagal na yan, bakit ngayon lamang? Yun nga po Hindi ho ito nabigyan ng due recognition. Ang kabayanihan umano na ipinamalas ni Colonel Bolo, gayon din ang mga frontliner sa West Philippine Sea ay patunay ng fighting spirit ng mga Pilipino. Kaya dapat daw po ngayong panahon ho ngayong panahon na bukas bibigyan natin ng pagkilala muli sa ating mga bayani sa araw ng kagitingan o Day of Valor. Bigyan ng due recognition yung mga dapat na mabigyan ng pagkilala. Una nang sinaluduhan ng Strat-based sa ADR Institute ang tapang ng mga frontliners sa West Philippine Sea. Gaya ng mga mangingisdang Pinoy, Coast Guard, Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tumitinding agresyon ng China. Pero ito pong kwento ng kabayanihan ni Colonel Boy Bolo, Colonel Segundo Retired Bolo, Retired Philippine Army Colonel po ito. Yung exploits niya ay hindi matatawaran dahil mantakin ho ninyo. Lupit nung naging bukas. Naghahanap pa tayo ng po pwedeng magkwento dahil si Colonel Bolo hindi hirap na hong magsalita. Siya ho nandyan ngayon sa Veterans Memorial Medical Center at nagpapagaling. Pakita nga natin yung picture partner. Ang mayor pa ng Zamboanga City noong mga panahong yon
ay si Mayor Manix Dalipe. Ayan, ha, na ngayon po ay majority floor leader. Ayan, yan. Yan yung nakaputi, yan ho si Mayor Manix Dalipe. At saka yung nasa harap po naman na kinakausap po ng mga taga-media ay si Bishop Escaler. Bishop Federico Escaler. Ayan, bantayan ninyo. Very daring yung rescue, ha. Pagkatapos ho ng helicopter rescue, ginagawa ng grupo ni na Colonel Bolo, sinunog nila yung kampo. Ayan, pero bantayan ho ninyo, walang nasaktan sa panig ho ng mga kasamahan ni Colonel Boy Bolo. Antabayanan po ninyo. Hanap po tayo. Mas maganda hong may nagkikwento sa atin kung paano nangyari yung actual na rescue operation. Wala kasi sa libro yun eh. Maganda umaga, Pilipinas! Kayo ho ba ay may magandang gising? Butin ho naman dahil may pasok ngayon, ha? Huwag kayong pa bagal-bagal dyan. May pasok pa rin ho ang mga opisina, ha? Bagamat ang mga estudyante alam pasok dahil asinkrono sila. Ngayon, kung gusto ho natin magkaroon talaga ng magandang gising, dapat magkaroon tayo ng magandang tulog. Diyan po pumapasok ang Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ginagawa ng Ultabio? Tumutulong po ito para ma-achieve natin yung deep sleep, yung stage 4 ng tulog, para ho ang brain ay nagpapunction at itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Gumagana po yung commander ng ating immune system, yung PDC o plasmacytoid dendritic cell. Galing, ha? Tuwid ang pagkabasa ko ngayon, ha? Plasmacytoid dendritic cell. Yan, ha? Yan daw po yung nagko-commander sa ating immune system para itaboy palabas yung pong mga toxin sa ating katawan. Ayan. Kaya kinabukasan, masigla ka, may gana ka uling pumasok. Ayan, ha? Kahit pa sabihin mong kulang ka sa tulog, alive na alive ka. Para po sa karagdagang impormasyon at kung paano makakatulong sa atin ang Ultabio, mag-text lamang sa 0917-110-6580 o kung may mga tanong ho kayo, anything under the sun na may kinalaman sa kalusugan, itanong po ninyo sa ating mga medical experts. Ang Ultabio po naman ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na galing yan sa Tioxis Health Ventures o di kaya pumunta na lamang ho kayo ng Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Available po yan sa lahat ng kanilang mga branches. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mau-ospital dahil sa pertussis, may 13,000 pesos hanggang 19,000 pesos na benefit package mula sa PhilHealth. Talaga, ha? Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. May makukuha nga na 13,000 piso hanggang 19,000 pisong benefit package mula PhilHealth. Yung mga kababayan natin na mau-ospital dahil sa pertussis. Ayon kay PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma, papalo naman sa 10,000 piso ang makukuhang benepisyo kung magde-develop sa severe pneumonia ang whooping cough. Hinimok ni Ledesma ang publiko na magpakonsulta sa pamamagitan ng pag-avail sa libreng PhilHealth Consulta Package kung may nararanasang sintomas ng sakit. Suportado ng kagawaran ng panawagan ng Department of Health sa kagyat na pagbabakuna laban sa tusperina at idiniin ang kahalagahan ng preventive care o yung early detection. Hinimok din ito ang publiko na gawin yung mga safety measure na ipinatupad natin noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 para daw maiwasan at hindi na pumalat pa yung sakit na pertussis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pero pinakamainam pa rin ho talaga dahil yan ho naman preventable, ipabakunahan po natin ang ating mga chikiting. Kaya makikita ho talaga natin yung impact nung vaccine scare. Ayan, kaya tumaos yung kaso ng pertussis dahil noong mga panahong yun, iniwasan ng maraming mga magulang na pabakunahan yung kanilang mga anak dahil nga sa takot sa bakuna, dala po naman ang Dembaksia. Hindi pa naman huli, pwede pa pabakunahan yung ating mga chikiting laban po sa pertussis. Samantala, si Dan Villamil mula na po naman sa Pag-asa, maghahatid sa atin ng latest sa lagyan ng panahon. Dan, good morning. Good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw na posibleng makaapekto sa ating bansa.
Easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang makakaapekto sa malaking bahagi nating kapuluan. Kaya for the next 24 hours, Metro Manila at sa malaking bahagi pa na ating bansa makakaranas ng generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 25 to 34 degrees Celsius. 17 to 26 degrees sa Baguio City at 25 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, wala pa ring gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating kapuluan at banayad hanggang katamtamang pag-alon ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At iyan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat Dan Villamil mula sa Pag-asa. At kung saan man po mga lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan, pagbaunin po ating mga chikiting, ating mga mahal sa buhay na proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po sa ating mga households, sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin. No problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun pa yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga doktor, mga nurse, mga komadrona, mga masahista, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tulak ng droga, nasamsama ng 1.8 million pesos na laga ng shabu sa isang bypass operation sa San Del Monte, Bulacan. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, RH25 Grace. Good morning. Good morning, Angel. Arestado ang 51 taong gulang na sinasabing negosyante at itinuturing na high-value target ng San Jose del Monte, Bulacan sa pinagsanib na pwersa mula sa Kalumpit Police at ng San Jose del Monte Intelligence Unit. Hindi na nakaporma ang isang alias Choco, negosyante mula sa San Jose del Monte nang ikasa ang anti-drug operation kahapon sa bahagi ng Barangay Cruz Cosa sa bayan ng Kalumpit. Pasado alas 5 ng hapon, na-recover dito ang nasa 8 plastic sachet na droga at ito ay nasa 1.8 milyong halaga ng shabu na may timbang na nasa 270 grams. Nakatakda ng sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naturang suspect. Ayon kay PNP Regional Director, Brigadier General Jose Hidalgo Jr., patunay na tuloy-tuloy ang maigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga sa Region 3. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RA25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Samantala, naglunsad si Senator Amy Marcos ng basketball camp para sa mga bata sa kanyang pagbisita sa Palawan. Nasa 100 bagets mula sa Puerto Princesa City ang lumahok sa basketball clinic ni Senator Amy. Ayon sa Presidential Sister Line, ang programang pampalakasan na ito nahasain ang angking galing at talento ng mga kabataang Pinoy sa paglalaro ng basketball. Namahagi din si Senator Amy ng mga bolang may tatak ng kanyang pangalan kasabay ng paglulunsad ng nasabing clinic. Isinusulong ni Senator Amy ang youth sports para tulungan ang mga bata na maging aktibo ngayong summer at malabanan ang pang-iimpluwensya ng mga adik-adik. Bukod sa basketball clinic, ibinalita din ni Senator Amy na kasama ang Department of Social Welfare and Development na bahagi ng ayuda para sa mga nangangailangan sa Palawan. 1,000 taga-Palawan ang nabigyan din ng financial assistance ng ahensya at kalahati ng mga benepisyaryo ay mga senior citizen. Gayon din ang iba naman ay mga miyembro ng TODA. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa ating pagbabalik, huwag ho kayong bibitaw, ha? Lalong-lalo na yun sa mga naghahanap po ng mauutangan ngayong panahon ho ng kalamidad dahil po sa matinding taginit. 4 na minuto na makalipas ang 5 a.m. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Kaganda pa naman ang pag-uusapan, utang. Kasama na natin si President at General Manager Rick Veloso ng GSIS para po sa mga gustong mag-avail ng calamity loan. PGM Wick, kumusta na po kayo? Magandang umaga po. Okay naman ako, partner. Magandang umaga sa iyo at sa iyo mga tagapakinig. At salamat sa pag-imbita mo sa akin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Akala ko nga maghahang dahil sa pag-uusapan natin utang. Meron, di ba pagka-automatic yung pagka mayroong state of calamity sa isang lugar, po pwedeng mag-avail ng loan from GSIS ang mga nagtatrabaho sa gobyerno? Tama ka ron, partner. Pero merong isang importanteng bagay na kailangang maisagawa. Kailangan maideklara na state of calamity ang iyong area ng local government unit. Okay. Kung halimbawa, ang Zamboanga City, dahil sa change ng weather, nagkaroon sila state of calamity. So, meron po tayo dyan pautang. Hanggang April 25, ang total members po natin dyan, 29,080, where 23,872 are members and 5,200 are pensioners. O dito naman, alam mo, kahit Pertusis, sa Cavite, may state of calamity dahil sa Pertusis. Pwede kahit Pertusis? Kahit Pertusis. So meron po tayo, deadline of filing, June 7, sa mga taga Cavite na may Pertusis. Pwede ho kayo mag-avail po. Meron po tayong 83,116 members dyan. 69,682 ang regular members at 13,434 ang pensioners. At dahil sa tag-init, dito sa Occidental Mindoro naman, nag-declare ng state of calamity. And deadline of filing, May 7. O, dyan po sa mga taga-Occidental Mindoro, meron tayong 11,930 po yan, 10,650 members, and 1,565 ang pensioners. Teka muna, kailangan madali ng pertusis o kahit na walang sakit? Pwede? Kailangan naman, partner, magkaroon ng dahilan para ikaw ay makapangutang. Okay. Para saan? Pangpagamot? Pagka nagkaroon po ng pertusis sa bahay, hindi lang po yan sa pagpagamot. Alam po ninyo, minsan hindi na nakakapasok ang ating pong mga kawani at nag-aalaga. Oo. So yun, pwedeng maging katuwiran yun. Ngayon dun sa tag-init, ang sinasabi natin, pwedeng gamitin for any preventive action. Yan po, marami pong pwede nilang may paggawa. Pwede nilang may pagawa halimbawa ang kanilang bahay o kung sila'y walang tubig. Alam po naman ninyo, sa iba pang mga lugar, wala pa ho silang steady supply of water at kailangan na maayos ang mga deep well nila at pang mga kailangan para maibsan ang kainitan. Ano ba? Pambili ng aircon? Pwede yun. Bahala sila kung saan nila gagamitin. Bahala po sila kung saan nila gagamitin to. Total, utang naman nila yon. Teka mo, sino pwedeng mangutang? Abay, alam po ninyo, ang mga kwalipikadong mga membro na nakapaghulog ng premiums, equivalent to at least 6 months for both personal and government share. 6 na buwan bago mag-apply. At yung mga hindi naka-leave of absence without pay. O kaya yung walang pending administrative case or criminal charge at sapat ang kalang net take home pay na hindi bababa sila mang-libo na required sa ilalim ng General Appropriations Act. Okay. Hanggang magkano pwedeng utangin? Pero gusto ko lang idagdag. Pati old age and disability pensioners pwede manghiram. Kailangan lang na may matira sa kanilang net monthly pension na at least 25% kapag ibinawas na ang amortization ng loan. Hindi, nangutang yung membro, pwede pa rin mangutang yung halimbawa nakatira sa kanila yung pensioner? Pwede pa rin. Uy, ayos hanggang magkano? Alam po ninyo, hanggang 20,000 ang qualified na pwede mong mahiram sa emergency loan. Ngunit, kung halimbawa, ikaw yung nakautang na, dapat hindi po lalampas ng 40,000 ang iyong mautang at ang kanilang net proceeds ay hindi lalagpas sa 20,000 pesos pag ikaw ay nangutang ulit. Okay. Tapos ang terms po nito, partner, gusto ko lang banggitin sa inyo sapagkat
Ang terms po nito ay 6% lamang po ang interest rate Per annum. na babayaran sa loob ng 3 taon in equal monthly installments. Kaya kung halimbawa, ikaw ay may 20,000 na emergency loan na gagamitin, ay 655.66 lamang ang iyong kailangang mabayaran. At ang iyong loan proceeds ay credit sa Unified Multi-Purpose ID, UMID card or temporary e-card ng loan borrower within 2 to 3 working days once approved by the agency authorized officer. Teka muna, PGM. Sa dami na nito magdideklara ng state of calamity, may pera pa hubang pa ang GSIS? Alam po ninyo, partner, yan po ang ginagawa po natin. Tayo po ay nagplano, kaya may sapat na budget ang GSIS para sa kalamidad. Alam po ninyo, ngayong taon, 5 billion ang budget natin. Wow! At so far, ay 537 million na napautang natin. Ayun po, kung i-share ko lang po sa inyo, marami po tayong loan programs, partner. Mahigit 288 billion ang nakalaan para sa mga loan na nagsisilbing financial assistance ng GSIS sa aming mga membro at pensioners. As of March 31, mahigit 56 billion na ilalabas nating halaga sa ating mga loan borrower. Kumusta ang payoff? Kumusta ang yung pagbabayad? Ay, maganda po ang atin pong dyan. Napakababa po ng past due natin po dyan. Less than 2% po ang past due natin dyan. Sapagkat ang atin pong mga government employees ay tapat naman po nagbabayad at ito po ay against their retirement benefit. Oo. Past due, hindi natin may tuturing na bad loan o bad debt. Kasi masisingil din naman sa kanila eh. Technically, kaya naman nagkakaganoon kasi minsan yung mga iba na humihiwalay sa serbisyo at hindi na po nila nasesettle agad yung kanilang mga pero napakaliit na porsyento lamang po yun. Teka muna, ito mga miyembro ng GSIS, baka meron kayo ng mga assistance para sa mga non-members, PGM? Non-members po ng GSIS. Alam po ninyo, ang atin pong kino-cover ay yung GSIS government employees lamang po. Pero yung mga nangangailangan, baka ang tanong natin, nangangailangan ng financial assistance, pero hindi na salanta ng kalamidad, ay naririyan po ang ating MPL Flex para sa kanila na malaki-laking halaga pwedeng mautang. Alam po rin nyo, partner, naalala mo, magkasama tayo nung ito'y nilunsad noong September 9. Maniwala ka ba, 127 billion 400 million na ang atin pong nailabas at 470,264 at 1,000 borrowers. Sapagkat dito po kayo magkakaroon ng pautang na pwede pong umabot sa 14 times ng basic monthly salary ang mahihiram or up to 5 million pesos at pwedeng i-tailor fit hanggang 15 years ang payment. Meron pong napakababang 6% lamang na interest rate. At may one-time waiver ng outstanding surcharges sa due and demandable loan accounts pa na i-consolidate dito. Alam po ninyo, partner, ito tinatawag natin savior para sa mga nagkakaroon po ng pagkakautang na ako'y alam mo, naluluha tayo pagka naririnig ko, lalo na sa ating mga guro, ang nagbabanggit na taon na nilang hindi nakikita ang ATM card nila sapagkat ito ay naisa. Nadadali ng loan shark, oo. Kaya nga po natin ito ay ginawa para po natin ma-address yung mga pangangailangan ng ating mga kawanay sa gobyerno sapagkat alam po ninyo, mga ating mga kawanay ng gobyerno, lahat po yan talagang gusto talagang magsilbi. Kaya po ang instruction sa atin ng ating Presidente Marcos, gawan mo ng paraan paano matulungan lahat ng ating mga government employees. Kaya isa po, ito sa atin pong ginawa para po talagang matulungan natin at makapagsilbi ng mabuti sa bagong Pilipinas ang atin pong mga kawani. PGM, ang sabi ho ninyo kanina,
kahit na walang kalamidad, pwede silang humabol pa sa MPL Flex. Ano? Anong magiging basis ng loan? Anything? Ang MPL Flex partner, yan po ay multi-purpose loan. So ang kailangan lang po niyan ay meron kang available balance na pwede po nilang ma-determine. At sa lahat po ng mga kawani ng GSIS, yung inyong GTouch, naririyan po, pagka na-download po ninyo, makikita po ninyo ngayong immediate second that you access your GTouch kung magkano ang loan balance mo, at kung ikaw ay mangungutang, magkano ang pwede mong mautang, at ano ang amortization mo. At ang maganda po nito, pag ikaw ay gusto na mag-apply, mag-a-apply ka rin itong minuto na ito. At pag ikaw ay nag-apply, kailangan mo lamang masiguro na kontakin mo yung agency approving officer. Kasi ang agency approving officer partner, yung taga-ahensya nila na magde-determine na sila nga ba'y talagang empleyado pa at sila ay may makukuha pang sweldo at makakapagbayad sa amortization. At pag in-approve ito ng kailang area approving officer, ay mamaya rin pong hapon, nasa inyo na po ang pera po ninyo para maigamit na po ninyo. Yan po ng ginagawa ng teknolohiya. May pasok daw ba kayo? Sabi naman, mukhang may mga maglulong. May pasok na ba kayo today? Makikita-kita tayo. May flag raising ceremony po. Yun. Ngayon. Okay, sige. So, agahan yung bangon para mauna kayo doon sa listahan ng mga magpapile ng loan. Ask ko lang, GM, kailan daw ba magsisimula ang expanded MPL loan? Sabi ni Roger Subito. Napakaganda ng katanungan mo. Sapagkat alam mo, meron po tayong tinatawag na MPL Flex with buyout features. Ito po ay magkakaroon po ng buyout options specifically designed to address the needs of DepEd personnel with loans from private lending institutions. The buyout features offers them a path to transfer their loans under the MPL Flex. Mayo 2024 po. Next month? Natin, opo, sa atin pong anibersaryo, may launch po natin ito. Din po tayong MPL Lite partner. Kung meron tayong MPL Flex na talagang para dun sa inyong iba-buyout po natin sa private lending institution ng pagkakautang ninyo, meron ding MPL Lite. Ito naman po ay very short term, hanggang 6 months to 1 year lang ang term po nito, at ma-address po nito ang immediate financial needs of newly appointed government employees. Ito po ay para alternatibo to high-risk borrowing options. Lalo pong tinatarget nito yung ATM Sanla or yung mga natitira po ng mga 5-6. Oo. Abangan namin. May this year, May, wala pang exact date, PGM? 2024. Partner. So, alam po ninyo, ang anniversary ng GSIS ay 31 ng Mayo. Ayun, so May 31. Mahanap po tayo ng date kung kailan po natin ma-celebrate itong ating anniversary. Paki-text sa amin ahead para ma-anunsyo din natin, PGM. I-involve po natin kayo dyan, partner. Apo, please. Alam mo naman, ikaw ay attendee series, kapartner ng GSIS sa amin pong papahayag ng amin pong mga adhikain. Opo, salamat po. Hindi, tsaka importante ito, lalong-lalo na sa mga probinsya natin. PGM, in the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat. At doon sa mga gustong magpahabol ng loan, doon sa mga calamity-stricken area, meron daw pong pasok ngayon ang GSIS. Bukas wala, at saka sa Wednesday. Pero ngayong araw na ito, may pasok po sila. PGM, thank you. Maraming salamat. Ingat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si President at General Manager Vic Veloso ng GSIS. Maganda umaga!
Pilipinas. Sa mga nagtatrabaho naman sa mga korte, Malu, nag-text na si Court Administrator Raul Villanueva. Kanina pa pala siya nag-iintay ng ating tawag. Ano, ha? Ayan, Court Administrator Raul Villanueva, magandang umaga po sa inyo. Ayan, patawag na ho si Malu Cabral, ha? Para ho maliwanagan natin itong ilang mga issue dyan po sa kasi nagkaroon po ng adjustment para ho sa mga nagtatrabaho sa korte. Yung pong mga may kaso, ano, ha? Ang tabianan po ninyo dahil may mga adjustment po sa pasok ng mga nagtatrabaho sa mga korte natin, dala pa rin ho ng mainit na panahon. Maganda umaga, Pilipinas. 24 makalipas sa alas 5 ng umaga. Ang balita sa mga nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, huwag na kayo magbitbit ng tsokolate galing ho sa mga panggagalingan ninyo. Order na lamang ho kayo ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Bakit ho kanyo? Aba, nagtanim ho sila ng kakao dyan po sa ilalim ng mga nyugan nila at ngayon meron na ho silang additional na pinagkakakitaan. Yung pong mga ibinibenta nilang mga dekalidad na cacao beans na pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din pong available at ang ginamit ho ng tangerine chocolate ay mga ani din po ng mga magsasaka. Kaya pagka tinatangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas na natin ang loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga MSMEs para lumakas ang ating ekonomiya. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mga biniling pertussis vaccine naman ng Quezon City Local Government dumating na. Detalye mo na kay Mal Gonzales sa Bal. Bal, putol ka Bal. Bal. Paano na si Bal? Walang magandang signal si Bal. Bal, try natin ulit. Bal. Bal, wala talaga Bal. Putol-putol eh. Ayan, oo. Ba't yun? Parang pahirapan tumontak ngayon, ano ha? Sandali lang. At tinatawagan. Si Justice Raul Villanueva din. Nahihirapan kaming kumontak Justice. The telephone you number, the number you dial has been paid. Okay na, has been paid naman pala. Val. Kuya Angel, yun. Mayroon lang magagamit na mabisang mga gamot ang lokal na pamalang lungsod Quezon para labanan ng tuluyang pagkalat ng pertussis o whooping cough. Ito ay kasunod ng pagdating ng unang bulto ng mga antibiotics at ang 6-in-1 vaccine na gamot laban sa nabanggit na sakit. Matatandang ang Quezon City ang unang LGU sa bansa ang nagdeklara ng outbreak ng pertussis noong March 21. Nakaramihan sa mga tinatamaan ay mga paslit at mga batang wala pang bakuna laban dito. Bukod sa antibiotics at vaccine na gamot laban sa pertussis, kabilang din sa binili ng lokal na pamahalaan ng mga gamot para sa diphtheria, tetanus, hepatitis B, poliomyelitis at Haemophilus influenza. Una nang sinabi ng Department of Health na maring maiwasan ang sakit na pertussis sa pamamagitan ng bakuna, pero nagkaroon ng kakulangan ng vaccine para dito sa merkado, dahilan para bumili ng sariling supply ang local health department ng Quezon City. As of March 30 ay mayroon ng 33 kaso ng pertussis sa QC na nakapagtala ng 5 mga namatay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mal. Pero pinakamainam pa rin pong pandepensa sa lahat ng uri ng mga sakit ay pagpapalakas po ng ating immune system. At ang pagkakaroon po ng sapat na tulog, actually nakatutulong din ho talaga para magkaroon tayo ng mas malakas na immune system. Halimbawa ho, yung pag-take ho natin ng Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Kasi ho, pagka nagtitake ho tayo ng Ultabayo, habang natutulog ho tayo, gumagana ho yung commander ng immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, na siya hong nagbibigay ho ng pagkakataon sa ating katawan na maitabo yung mga toxin sa ating katawan. So, habang natutulog ho tayo, tinatabo ho yung mga toxin, lumalakas po ang ating immune system. At pagka lumalakas po ang ating immune system, naiiwasan ho natin na magkaroon o nalalabanan po natin ang iba't ibang mga sakit. Yan, ha? Kaya magandang tulog, mabisa ho para magkaroon tayo ng
panlaban ho sa iba't ibang mga sakit. Ang Ultabio ay available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang natin na galing yan sa Theoxis Health Ventures o dili kaya sa Mercury Drugstore, Amesco Drug, Baswent Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga katanungan po kayo tungkol ho sa Ultabio, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580 at nakastambay ho ang kanilang mga medical experts. Ang Ultabio po, ang sabi nga ho ng mga Hapon, dumaan sa clinical trial, hindi kwentong kutsero. Kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Subukan natin kung okay na yung signal ni Court Administrator Justice Raul Villanueva. Justice, good morning! Po, Kong. Ayun! Magandang umaga po sa inyo lahat. Naku, tama-tama. Kadigri Padak Ilocano na imbag na bigat yung amin na po kapada-pada. Yes, sir. Justice, bukod ho sa ang Ilocos napakainit. Tama po. Maraming bansa din, maraming panig ho ng Pilipinas ngayon, matindi ang init. And meron ho kami na tanggap na circular. May adjustment kayo sa mga court hours? Yes, tama po yun, Kong. Para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, siyempre alam na po ng mga korte po natin ito, meron po tayong OCA Circular 93-2024. Ito po ay ayon sa otorisasyon na binigay ng ating mahal na Chief Justice Alexander Gesmundo. So, nagkaroon tayo ng flexible work arrangement hanggang May 31. 2024, opo. Okay, hanggang May 31. Anong magiging oras ng pasok? Ang oras po ay mula sa umaga po, 7:30 a.m. hanggang alas 4 po tayo ng hapon. 7:30 to 4 p.m. Yes po. Pero maintain pa rin yung break, yung lunch break? Parang kumbaga sa nabawasan na po yung break. Although, essentially naman po, basta sa government service, we still continue to to provide service even during breaks. So nabawasan lang po 'yon, no? Parang yung kanilang mga breaks. But the working hours, they are supposed to maintain at least 8 hours pa rin. So covered pa rin naman po 'yon. So aagahan na ngayon, alas 7:30 ang pasok. Di ba dati alas 8 ba? Alas 8 po doon sa sa lahat po ng ating mga judges at mga kawani. And then sa Metro Manila kasi hanggang 4:30. Okay. Pero outside of Metro Manila hanggang 5 o'clock. Dati 8 to 4:30 sa Metro Manila dati, at saka 8 to 5 outside of Metro Manila. So ngayon binago lang up to May 31, 2024. Baka kasi mamaya yung mga abogado late dumating. Siyempre mas mabuti po maaga po sila. Kasi siyempre baka yung hearings po natin ma-adjust ng konti, no? Nasa mga judges po natin 'yan. Okay. Walang ibang ibang adjustment na kasi bagay malamig naman ang mga korte natin air condition naman yun. Karamihan naman po, although syempre may marami po tayong lugar na kailangan po natin na bigyan ng sapat na air conditioning, ika nga po. But essentially po kami naman po yung umaasa na maayos naman po ang karamihan ng kondisyon nila at nakakapag-adjust naman po. Pero pagpasok ko minsan, Justice, syempre naka-coat and tie yan. Di ba? Mainit yun Kailangan properly dress po sila kasi po required po yan. Required po yan. Opo. Sa bagay, pwede naman lang bitbitin habang papasok, di ba? Doon na sa loob nila isuot. Huwag nyo na i-complain yan, ha? Baka kasi mamaya, himirit din bakit ang mga eskwelahan yun? Pwede hindi mag-uniforme. Opo, sa atin po ay kasama po yan sa ating tinatawag na siyempre protocol at saka conduct po na required of our judge. All of those appearing before our courts. Yes po, ng mga abogado. Justice, meron din pong lumabas na bagong EO. Yes po. Para ho doon sa mga protocol plates. Okay. I think that's you're referring to EO 56 po, if I'm not mistaken. Opo. Yun, Kong? Opo. Ano po ang gusto po niyo malaman? Siyempre, medyo lumalabas po doon sa basa po namin para lang po sa mga trial courts po natin, no? Parang hindi na ho naisama ang low numbered or protocol plate plates, no, numbers 16 and 17. Ganun? Parang base po sa listahan. Void na lahat 'yun?
sa pagkakabasa po namin dun sa executive order po na yon, lumalabas po na hindi po kasama. So ibig pong sabihin ay kung effective na po yung ating pinag-uusapan na executive order 56, base dun sa executive order, deemed expired po yun. Opo. Okay. Will you be coming up with any announcement? May clarification pa kayong ginagawa, Justice, relative to that? Well, napag-usapan na po yan, isa-isang dialogo, no? Nung Biyernes, nandun po kami sa San Fernando, La Union, si Chief Justice po, Alexander Gesmundo, namuno po, no, sa isang dialogue na together with a number of our associate justices po, no. Hindi ko na po iisa-isay ng pangalan. Kasi po marami-rami po sila na nandun po. Ganyan po ang ginagawa ng ating korte. Sila po yung umiikot po at nagkakaroon ng dialogo, no, sa ating mga judges at court personnel. At nabanggit nga po yan at sa ngayon po ay ang pagkakaalam ko, ang ginawa po ng mga associations po natin, no, Philippine Judges Association, yung Metropolitan and City Judges Association at saka yung Philippine Trial Judges League ay sumulat na po sa ating mahal na Chief Justice Gesmundo. But in the meantime, enforceable na yung EO 57? Base po sa aming pagkakabasa, lumalabas po na na-publish na po ito nung March. Tama po, no, nung last week of March. So lumalabas po na effective na po siya kasi base dun sa effectivity clause niya upon publication in the official gazette or newspaper of general circulation. So ano hong mangyayari ngayon doon sa mga protocol plate 16 and 17 susurrender? Ganito po, ang pagkakaintindi po namin, siyempre, kung deemed expired na po siya, yung protocol plate number 16, para sa mga second level court judges po natin yan, regional trial courts o kaya family court, at saka yung protocol plate number 17, no, para sa mga first level courts po natin yan, yung tinatawag natin metropolitan or municipal trial courts. Kasama na rin po yung mga Sharia district court at Sharia circuit courts. Hindi na po pwedeng gamitin po yan. Paano ho yung di ba yung mga piskal gumagamit din? Kasama po lahat yan kasi wala, ang nabanggit lang po doon ay hanggang protocol plates numbers 1 to 10, no? At saka meron mga ilan-ilan na protocol plate numbers 11, 12 at saka 14 po. Wala pong 16 and 17. Walang 16 and 17. Yes po. Naku, maraming salamat po for the clarification, Justice, para ma-notify po natin properly yung ibang mga kababayan natin. At saka yung mga yung mga gumagamit ng 16 and 17 na kasi di ba entitled naman sa tigda 2 set yata? Yes po, yes po. Oo, baka mamaya napapagamit pa ho nila kung kani-kanino i-recall na ho ninyo, di ba? Kung lumalabas po na gaya po ng sa pag-uusap po natin, no, kung yan po ay effective na po, ay at least sa amin, no, sa judiciary, yung ating mga judges, no, siyempre tayo po ang unang susunod at hindi naman po tayo lalabag dyan. Kung sinabi po na deemed expired po yan, nakalagay din po dun sa executive order na pwede ma-confiscate yan kung makita ng mga taga-LTO or law enforcement agents. So, dapat pong sundin po natin, no, sa ngayon. Tsaka para wag na magkahiyaan, di ba? Well, batas po yan, no? Mga judges natin, mga abogado rin po yan, no, first and foremost. And kailangan po na alam po natin kung ano po yung gaya ng executive order ay parte na po ng ating batas po yan, no, sa ating bansa. So dapat tayo ay sumusunod. Pero ayun nga, assuming na valid na po siya kasi base doon sa pagkakaalam po namin. So habang tinitignan, no, ayoko naman i-preempt kung ano po ang gagawin ng ating Chief Justice, no, nasulatan na po siya. Okay. Teka muna, Court Ad, pwede din daw ba gamiting excuse yung extreme heat para magpapostpone ng hearing? Kaya no. Court Ad? Ay,
Naku, sinasabi ko na nga ba, nagluloko yung mga signal natin. Anyway, so, baka nakikinig pa si Court Administrator. Ano? I-text ko na lang sa inyo, Court Ad. In the meantime, maraming salamat kay Court Administrator Justice Raul Villanueva. So ulitin natin ha, wala na hong bisa ngayon yung Protocol Plate 16 and 17. Magandang umaga, Pilipinas! Ang malakas promo natin ay nasa Barangay Concepcion 1 sa Marikina City. Lakasan nyo na inyong mga radyo at nag-iikot na si Sherwin Alparo. Flash Report! Flash Report! Sunog naman sa Novaliches, Quezon City. Ang tabayanan po ninyo mga detalye mula kay Mal Gonzales. Oras sa buong kapuluan, 43 makalipas ang 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Teka, balikan natin si Court Administrator Justice Raul Villanueva. Justice, Court Ad. Nako, napuputol talaga. Malu, pakitry nga uli na matawagan si Justice Villanueva. Isang delegasyon mula sa Bureau of Customs naman mula sa Pilipinas ang sumabak sa joint validation visit kasama ang Hong Kong Customs upang mapalakas at mapagandang proseso ng mga kalakal mula sa dalawang bansa. Ang ipinadala ng BOC ay mga opisyal at mga tauhan nito na responsable sa mga bagay na may kinalaman sa Authorized Economic Operator o AEO. Pinangunahan ni Director Yasser Ismail Abbas ng Imports and Assessment Service at District Collector Yasmin Obilios Mapa ng Port of Ninoy Aquino International Airport ang delegasyon ng Pilipinas mula sa Bureau of Customs. Tinalakay ng mga kinatawan ng dalawang bansa ang trade facilitation measure sa ilalim ng Hong Kong Authorized Economic Operator program upang mas maunawaan ang proseso nito. Bukod sa pagtatagpo ng mga AEO team ng Pilipinas at Hong Kong Customs, plinansya rin sa isang joint venture sa pamamagitan ng TE Connectivity Hong Kong Limited at Wilson Logistics Limited upang mas maayos ang mga pamantayang pangseguridad na kinakailangan para sa pagkuha ng program accreditation. Ayun. Kasama na natin muli si Court Administrator Raul Villanueva. Justice, magandang umaga po uli. Yes po, Kong. Nako, maraming salamat sa pagkakataon na at least matuloy lang at matapos na maayos itong pag-uusap po natin. Hindi, kasi may tanong din dito, pwede din daw bang ikatwiran ng mga abogado na ang mainit na panahon para magsuspende ng hearing? Hindi po. Pero alam nyo naman po, sa ngayon wala pa hong polisiya tungkol dyan. Pero alam nyo po, meron naman po tayong tinatawag na video conferencing hearing. So, pwede naman pong mag-resort muna sila insofar as that is concerned. They just have to manifest before our judges na kailangan po na kung talagang hindi naman sa lahat ng panahon siguro hanggang May 24 ganun ka sobrang init. So yun pong suggestion po namin in the meantime. Pero kasi wala pa naman hong policy ang Supreme Court regarding cancellation, definitely hindi po. Pero yung mga abogado po natin kung ano ang dapat pong maging patakaran na patungkol sa kanila, wala naman pong specific except for our courts muna in the meantime. Kung yung judge papasok di ba? Yes po. Siyempre, ating mga judges, alam nyo naman po yan, kasama po yan sa ating mandato at trabaho po, na kailangan po nasa korte tayo. Pero allowed naman ng video conferencing hearings po. Yes po. Na-publish daw ba sa Official Gazette yung EO 57, Justice? Kung hindi po sa Official Gazette, parang sa newspaper po. Okay. So that serves as publication. Yes po, kasi yun po yung nakalagay sa executive order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po Jr. Ayan. Justice Agnina, Justice ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat po sa pagkakataon po na ito. At bilang isang personal lang, Kong, kung pwede lang, nataon po na birthday po, kaarawan ng aking kapatid na nagtatrabaho sa Bureau of Immigration, si Lilot Villanueva Acuña. Happy birthday, my dear sister. Yun lang po. Kapatid nyo pala, si ma'am. Si Lilot Acuña. Lilot Villanueva Acuña. Yes, sir. Anyway, happy birthday po, ma'am. Thank you. Thank you, Justice. Ingat po. Inyong programa. Maraming salamat. Si Justice Raul Villanueva ng ang ating pong court administrator. Ayan, so ulitin natin sa mga abogadong nagtatanong, hindi pwede. Humirit na lang kayo ng tawag dito.
teleconferencing po pwede daw ho yan. Maganda umaga, Pilipinas! Buti na lang yung mga nakatira dito sa paligid ng Westchester Realty, hindi nila po problemahin yung malayong biyahe. Kasi yung mga korte, yung munisipyo, nandyan mismo sa loob ho ng township, mga proyekto po ito ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor at Samira. Hindi lang ho yung munisipyo, kundi pati iba pang mga government agencies, meron pong tanggapan doon. Andun din ang palengke, nandun ang simbahan, may eskwelahan, kaya hindi nyo na kinakailangan lumayo, at hindi masyadong po problemahin yung mahabang lakad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon, 5% down payment lamang, pwede pang gives. Ito pong inaalok sa atin ng Westchester Realty. At kung ngayon ho kayo bibili ng bahay, may chance pa ho kayong bumiyahe ng libre sa mga piling Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ha? Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, plus a chance na makabiyahe ng libre. Punta kayo ng Japan para sa Sakura Festival. Alam bayad. Kung swerte ka. Pero eto, merong isang maswerte. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino ang maswerteng nahuli sa Barangay Concepcion 1 ni Sherwin Alparo? Sherwin. Yes, hello, magandang umaga at huling-huli natin itong radyo na ito dito sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina na nakasabit. Kasama pang kasama. Bakit naman? Bakit pa? Ba't pati tasat Pero walang sabit. Huling-huli natin si tatay na nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ang pangalan nyo, Juan Bangkeray po. Juan Bangkeray. Mang Juan. Yes, si Mang Juan. Mang Juan, palagi pa kayo nakatutok sa DZRH? Opo. At anong paborito yung programa tuwing umaga? Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. At sino paborito mong announcer? Angelo Palmores. Si Angelo Palmores, meron kang 1,000 pesos. Yan. Salamat po. Magandang umaga, Pilipinas. Syempre, meron ka pa pampapogi. Gusto mo ba pumogi? Siyempre naman. Eto, pampapogi ko, DZRH t-shirt. Yan, ha. Salamat po. Magandang umaga, Pilipinas po. At syempre, ito ba? Masasaya si Mami. Si Mami pa yung nasa likod mo? Opo. Yan. Masasaya si Mami dahil meron kayong grocery bag mula sa DZRH. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat at patuloy kayo tumututok sa DZRH dahil kayo po ang tunay na number 1 sa puso namin araw-araw, oras-oras. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Sherwin. Sherwin, Angelo. ang sarap ng ngiti ni nanay nung nasa likod. Sino naman si nanay? Ayan mo. Kala ko poster, hindi gumagalaw. Hindi ka na, kala ko poster nga eh. Gumagalaw pala si nanay. Ayan, gumagalaw na. Ayan. Ay, naku, inabot kay nanay, kaya pala gumalaw. Parang hindi na-expect ka nun, mayroon TV. Sino si nanay? Sino si nanay, Sherwin? Nanay, kayo po ang asawa? Si Tatay Juan. Si Tatay Juan. Ayan. Sarap ng ngiti ni nanay. Siyempre, paano hindi sasarap ang ngiti? May ihawak-hawak ng grocery. Abat! Ayan. Kaya naman po dyan, mga corned beef, sardinas, at siyempre, pinaka-importante, bigas. Ayun. Kaya pala ang sarap ng ngiti ng nanay, hawak niya na pala. Hawak-hawak niya eh. Sige. Hindi makakapustik yan.
1,000 ba hawak na? Ay, hawak na rin na 1,000 kasi. Hindi tayo kakagad. Okay. Thank you. Kaya naman, pagkakabay lamang sa mga taga-Marikina na baka kaya ang susunod nating winner sa Deezer H-Max Malakas promo. Ayos number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May follow-up po na si Val Gonzales dun sa sunog sa Novaliches, Quezon City. RH5, Val. Angel, nakataas pa rin sa unang alarma itong sunog na nangyari sumiklab dito sa number 5, Ministry Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, mga residential area. Itong tinutupok ng apoy na nagsimula sa isang bahay dito sa nabanggit na lugar. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Val Gonzales, back to you, Angel. Maraming salamat si Val Gonzales. Samantala, kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes sa magandang uri ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaya't magandang performance ng mababang kapulungan ngayong 19th Congress. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative JJZ Suarez, ang Kamara sa ilalim ni Speaker Romualdez ay nagpakita ng pambihirang pagganap sa tungkulin nito at hindi matatawarang dedikasyon at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sinabi pa ni Suarez na ang magandang pamumuno ng Speaker ay naging inspirasyon upang magkaisa at magsama-sama ang miyembro ng Kamara at magresulta sa magandang performance na pinakikinabangan ngayon ng mga Pilipino. Sinabi naman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales na ang magandang pananaw at pamumuno ni Speaker ang nagtulak upang tugunan ng Kamara ang mga hamong kinakaharap ng bansa ng mabilis at may determinasyon. 2x2, susunod na sa ilang saglit. 2 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po mula kay Wayne Tisdale. Ang sabi po ni Wayne Tisdale, si Wayne Tisdale nga pala ay sino nga si Wayne Tisdale? Ayan. Author. Ayan, ay isa pong author at Catholic monk. Ang sabi niya kindness is the highest form of intelligence. 2x2, susunod na sa ilang saglit.